Naka-red alert status sa Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa Bagyong Karina. Tinututukan ang mga low-lying area na posibleng bahain. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, apektado ang ilang residente at negosyante dahil sa naranasang pagbaha bunsod ng high tide na sinabayan pa ng pag-ulan kaninang umaga. Kahit nararanasan ng baha sa ilang bahagi ng Dagupan City, pilit na tinatapos ng mananaing si Gemma Boquiren ang mga tanggap na school uniform para sa nalalapit na pasukan. Labis silang naapektuhan tuwing nakakaranas ng pagbaha dahil sa nababasa ang kanilang mga tela. Tuwing papasok kami, baha, tapos kailangan magbota kami para hindi maalan ng dengue, ganun, mga virus. Sana maayos yung mga drainage dito. Kasi talaga apektado lalo na sa mga pumapasok na sila. Ayusin na rin po dito yung daan na dito, hindi lang doon po sa highway kasi po mataas na doon, mababa na dito. Dito na po yung daan ang Nakararanas din ng pagbaha bunsod ng high tide na sinabayan pa ng pag-ulan ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, isinailalim na sa red alert status ang Dagupan City dahil sa banta ng Bagyong Karina. Nakapreposition na ang mga equipment sakaling lumalim ang antas ng tubig lalo na sa mga low-lying barangays. Inalerto rin ng CDRRMO ang mga barangay dahil sa posibleng banta ng bagyo sa kanilang lugar. Sa ngayon din, ongoing din yung coordination natin, especially yung mga barangays along the Pantal-Sinucalan River. Kasi ito yung natin yung mga high-risk areas natin na kapag tumaas yung ilog, automatically sila yung naapektuhan. Samantala, Chris, puspusa ng isinasagawang flood mitigation projects ng Dagupan City LGU upang tuluyan na ngang masolusyonan ang problema sa baha. Samantala, ipinatutupad din ang no swimming policy at bawal din ang pagpalaot ng mga mangingisda sa baybayin dahil sa banta ng Bagyong Karina. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungca.